Ano bang mas sulit? Itong Onikuma B2 na super budget friendly o itong Logitech G435 Lightspeed na subok ko na ng maraming taon? Today, pagtatapatin natin sila, titingnan natin kung worth it ba mag-spend ng extra para sa brand o sapat na ba yung budget king natin. Tara, samahan niyo ako. Pagdating sa build quality, parehas lang naman silang plastic. Nyo. Halos parehas lang din yung kanilang materials na ginamit. Although mas mukhang malutong itong Logitech at mas mukhang makunat itong Onikuma. Pero parehas lang silang plastic. Pagka ni-snap mo yan, madali lang mababali yan kung talagang gusto mong sirain. Okay? So, pagdating naman dyan sa kanyang sikip ng headset, medyo maluwang na itong aking Logitech kasi matagal ko na siyang ginagamit. Hindi na nagsasara. Hindi kagaya ng Onikuma, masikip pa siya. Sa ngayon yan, kasi bago pa. So, pag tinignan mo naman yung kanyang magaan sa tenga yung Logitech. Yung kanyang stretch. Mas masikip pa yung Onikuma sa ngayon. Okay. Sabay pag tinignan mo naman yung kanilang mga buttons. So, ito yung button, yung power button ng Logitech. Ito naman yung Onikuma. Tapos ito kanyang mute button. Ito rin naman yung kanyang mute button. So, yung mute button may purpose din yan para mag-switch ka ng connection between Bluetooth and 2.4 GHz. Tapos yung kanyang volume rocker. Yung volume rocker ni Onikuma is scroll wheel. Samantalang si Logitech naman is button up and down. So, plus minus lang yung kanyang button. So, pagdating naman dito kay Onikuma, meron siyang isa pang extra button. Ito yung preset na music or game mode. Parang preset lang yan, parang equalizer. Na kung gusto mo mag-game mode or gusto mo mag-music or movie. So, yun yung kaiba nilang dalawa. May extra button lang sila. Then, parehas din silang USB-C. Pagdating naman sa comfort, si Logitech G435 is magaan talaga to. Parang hindi mo mararamdaman na meron kang suot na headset. Pwedeng-pwede yan sa long session ng gaming and movie marathon. Pagdating naman sa battery lifespan, nakalagay dito sa Logitech G435 nasa 18 hours lang yung kanyang battery. Pero over the years na ginagamit ko tong Logitech, hindi lang 18 hours ko siya nagagamit, higit 20 hours ko siya nagagamit, lalo na pagka yung mga long session natin, gaming at saka movie marathon. Pero hindi naman magpapahuli tong si Logitech, si Onikuma B2, kasi magaan din naman siya at saka halos parehas lang din sila ng timbang. Tinimbang ko itong nung nakaraan, parehas lang din sila ng timbang. I think 160 grams parehas. Sabay pag tinignan naman natin yung kanilang ear cups yung malambot talaga yung ear cups ni Logitech. Tapos ito na, rekta na agad yun sa kanyang microphone. Ear cup naman ni Onikuma, malambot din. Parehas lang din sila. Parehas lang sila ng memory foam. Tapos, yung kay Onikuma naman, meron pang fabric. May tela pa siya na nakatakip bago dun sa may speaker niya mismo. So, si Logitech, wala siyang harang. Tapos, eto namang Onikuma B2, subukan na rin siya. Talagang, ang sabi sa website nila is 25 hours of battery life. Continuous yun, single charge. So, ganun din siya. Halos, hindi lang din siya 25 hours. Ginagamit ko siya ng higit pa 25 hours. Dating naman sa connectivity, guys. So, si Onikuma B2 is tri-mode connection. Samantalang si Logitech is only dual connection. So, dual mode connectivity lang si Logitech. So, yung 2.4 GHz at saka yung Bluetooth.
Samantalang itong naman si Onikuma B2 is meron siyang 2.4 GHz, meron siyang Bluetooth, at saka meron din siyang wired connection. Pwede ka rin mag-wired sa kanya. Although, ito naman si B2, si Logitech, pwede ka rin naman mag-wired habang nanonood ka or naglalaro ka. Although 2.4 GHz or Bluetooth pa rin yung connection mo pagdating sa audio. So pwede mo pa rin gamitin siya na naka-charge habang nanonood ka or naglalaro ka. Okay? So halos parehas lang din sila. So anong mas prefer nyo? Yung Bluetooth, yung wired na rekta or wireless pero naka-charge lang siya? Diba? Halos parehas lang din sila. Pero mas maganda pa rin yung kay Onikuma kasi talagang tri-mode connection siya. So kung gusto mo talaga ng walang lag or latency pagdating sa sound, kailangan mo ng wired connection. Talagang si Onikuma ang gagamitin mo as wired. Magwa-wired connection ka talaga para walang delay yung sounds. Okay, ngayon guys, sound check naman tayo. So testingin natin yung sound leak ng dalawang headset. So itatapat lang natin yung aking microphone. So tatanggalin lang natin yung filter para marinig natin lahat ng noise, lahat ng noise leakage dun sa headphone. So both of them. So umpisa natin, dito muna tayo sa Onikuma B2. Yan guys, marinig nyo yan yung max volume niya. Okay, narinig nyo guys. Ngayon, magpapalit naman tayo. Ito naman ang gagamitin natin, yung Logitech. Todo natin yung volume. Ayan guys, naririnig nyo. Kaya mas malakas yung sounds ng Onikuma kaysa sa Logitech dito. Kasi meron siyang 50mm driver, samantalang itong Logitech is 40mm driver lang. So talagang mas malakas yung sound input pag mas mataas yung driver. Okay guys, ito naman yung microphone ng Onikuma B2. Sound check. Mic check. This is Onikuma B2 tri-mode connection. So guys, pakinggan nyo maigi yung sounds nya. Ito yung sounds na nanggagaling sa microphone na nire-record natin yun. So nga pala, wala tong filter. Hindi natin siya nilagyan ng filter para marinig lahat ng sound sa paligid. So okay, sound check. Hello, mic check. So guys, eto naman yung sounds ng Logitech G435 Lightspeed. So sound check guys. Pakinggan nyo maigi kung anong diferensya nitong dalawang to. So binago ko yung mic kanina. So hello mic check. No filter. Testing microphone of Logitech G435. Okay guys, kung napakinggan nyo maigi yung sound sa mic na itong dalawang headset, mapapansin nyo na itong Onikuma B2 is merong konting noise cancellation. So mas konti yung noise dito kapag ito yung mic na gamit mo. Samantalang dito naman sa Logitech, meron siyang parang hindi naman ganun kalakas yung noise, pero konting-konti lang naman. Mas maganda lang yung noise cancellation na ito. Tsaka maganda pa rin naman yung sounds ng Logitech G435 kasi dalawa yung kanyang microphone, no? Pero pagka ginamit nyo yung talaga yung microphone nilang dalawa, mas mahina sila kumpara sa dedicated na microphone, no? So kapag gusto nyo talaga ng magandang mic, hindi kayo aasa dito sa microphone nilang parehas kasi mas maganda talaga kung meron kayo sariling
separate na microphone kagaya nitong ginagamit natin. So, pero kung ayaw niyo naman ng ganito na nakaharang sa harapan niyo at gusto niyo habang naglalaro kayo, meron kayong voice chat. So, okay naman na yung dalawang dedicated microphone o yung built-in microphone ng dalawang headset na 'to. Pero pagdating sa kanila, dito pa rin tayo sa Onikuma kasi meron siyang active noise cancelling. Kahit hindi ka gumamit ng filter is maganda pa rin yung sounds ng iyong microphone. Okay guys, pag-usapan naman natin yung kanilang presyo, no? So, ang presyo nitong Logitech G435 kung bibili mo siya ng siya lang. Nabili ko lang kasi ito ng mura, naka-offer 'to kasama itong light speed na mouse. So, naka-bundle siya nung binili ko kaya mura lang siya. So, dito ko siya binili sa Middle East. So, hindi ko masasabi kung magkano yung presyo nito in dinar ng ganito lang ng Middle East. Pero pagdating sa Lazada, ang presyo nito is nasa around 3,600. So, medyo mahal to kung kilala niyo naman ako. Pag ako kasi nagre-review ng item, puro mga mumurahin lang yung nire-review kong item kasi wala naman ako pambili ng mamahaling item. So, pagdating naman dito sa Onikuma B2, ang presyo nito sa Pilipinas sa Lazada o Shopee is nasa ano lang to 1,300 to 1,600. So, ang laki ng diferensya niyan. So, ito 3,600, ito 1,600. 2,000 pesos difference yan. Ano ba yung clear winner dito sa dalawang ito, no? Kung kayo papipiliin, kung gusto nyo is yung branded na talaga at really reliable, talagang subok na, Logitech ang pipiliin nyo. Kasi talagang naman subok na to. Matagal ko na tong ginagamit. Ilang taon ko na siyang ginagamit. Hanggang ngayon maganda pa rin yung sounds niya. Magaan siya. Tsaka medyo nagwawabol na nga siya kasi matagal ko na siyang ginagamit. Lumawang na yung kanyang headband. No? Pero hanggang ngayon maganda pa rin yung kanyang sounds at reliable pa rin siya. Pero kung kayo naman is yung tight ang inyong budget at gusto nyo yung flexible at reliable, Onikuma B2. Kasi talagang clear winner to pagdating sa kanilang dalawa, no? Unang-una is magaan lang din siya, lightweight. Tapos yung kanyang build quality, yung kanyang design and comfort, malambot din. Parehas na parehas, halos silang parehas lang sila. No? Medyo mas bulky lang ng konti yung Onikuma. Mas makapal lang siya ng konti diyan. Pero napakaganda pa rin ng Onikuma B2, no? Try mode pagdating sa connectivity. Again, panalo na naman yung B2 kasi meron siyang try mode connection, wired, Bluetooth, tsaka 2.4 dongle. Samantalang sa Logitech is dual connection lang. Tapos pagdating yung microphone niya, kung narinig niyo yung microphone niya kanina, meron siyang active noise cancelling. So, mas maganda yung mic pa rin nito. Tapos yung sounds niya kanina, kung napakinggan yung sound test natin kanina, ang lakas ng sounds niya, no? Pagka sinagad mo yung volume niya at nakasalpak sa tenga mo yan, talagang mabingi ka dyan. So, pagdating naman sa presyo, syempre, dito ka pa rin sa Onikuma. So, kayo, anong mas preferred nyo? Yung Budget King o yung proven legend na talaga na Logitech? So, please comment down kung anong mas pipiliin nyo. Dito nagtatapos ang ating review. So, kung palagay nyo is meron kayong nakuhang valuable information sa ating video, don't forget to like, share, and subscribe. At nakita-kita tayo muli sa susunod. Bye-bye.